After 1 week since ma-install natin yung K&O executive seat natin for ADB 160, eto, punta na tayo sa honest review natin dito sa bagong installed natin na upuan. Good morning, Germ. Sabi ko nga sa inyo last time dun sa vlog natin, nung kinakabit natin tapos ina-unbox natin yung upuan natin, magkakaroon tayo ng honest review para naman sa mga gustong bumili ng K&O seat executive for ADB 160, meron kayong idea kung ano yung expect nyo sa upuan na to. Okay, first of all, promise nila ay ito ay waterproof. So ngayong araw, umulan. Before kami bumiyahe, siguro mga 6:30 ng umaga kanina, ang lakas ng ulan dun sa parking namin, dun sa may bahay namin. So sobrang lakas ng ulan niya. So ina-expect ko na talagang basa talaga yung upuan, basa talaga yung motor, kasi wala naman tong cover. Umpisahan natin dun sa promise na waterproof yung upuan. Sa ngayon hindi ko pa talaga masabi na waterproof yung upuan, kahit sabihin natin inulan siya kanina. Kasi kanina dun sa parking, pinunasan ko siya nung aking pamunas na super absorbent super absorbent na pamunas sa basahan. Pinunasan ko siya, natuyo na yung surface niya, okay na. So umupo ako, goods naman, wala namang problema. Kaya lang yung bandang dito na bumabiyahe na kami, naramdaman ko parang lumamig yung likod ng puwet ko. So ibig sabihin may basa siya. Ngayon kaya ako hindi ko masabi na waterproof kasi ito, papakita ko sa inyo yung camelback nito, yung parang sandalan ng puwet, tapos meron siyang chrome na design. Ayan, kung nakikita nyo yan banda, dyan ang gagaling yung tubig. So hindi ko alam kung stuck siya dyan or may lumalabas na tubig. Magte-test pa tayo ng mga ilang ulan. Hindi ko nahihilingan na umulan ngayon kasi pauwi na ako. Basta magte-test pa tayo, i-update ko kayo sa development, tapos dun sa madediscover natin dito sa upuan na to, kung talagang totoong waterproof. Tapos i-investigate ko pa tong nababasa dito sa likod ko. Ayun, basa yung puwet ko na-absorb nung shirt ko yung tubig dun sa may design niya, sa may camelback niya. Ano camelback ba yun? Yung parang humps. Yun, dun sa may humps niya, tapos may chrome na plastic. Tingin ko nag-i-stack yung tubig doon. Pero dito sa pinaka inuupuan ko talaga, itong area na to, yan, nakikita nyo yan, di ba may mga stitches dyan? Wala naman, wala siyang lumalabas na leak, or wala siyang lumalabas na moisture, or at least nababasa yung shirt ko, wala. Kasi syempre pag inupuan mo kasi yung upuan mo, parang mapipiga niya yung foam. Ngayon kung may tubig man na na-stack niya sa foam, sigurado napasok siya ng tubig. Kaya abang-abangan nyo na lang siguro kung ano yung magiging update natin dito sa promise ng K&O na waterproof na upuan. Sa mga naka K&O naman dyan, comment kayo kung ano yung naging experience nyo dito sa upuan na to. Sa ngayon kasi first time lang naman na umulan, tapos pagka-ulan ginamit ko kaagad, kaya tingin ko talaga meron lang na stock na tubig dun sa may humps, dun sa may humps ng upuan. Okay, dumako naman tayo sa comfort, no? Kaya tayo nagpalit ng upuan kasi gusto natin na mas comfort, mas masarap sa pakiramdam. Yung gusto natin, mas tatagal tayo sa biyahe na hindi iinit yung puwet natin. To be honest, sabi ko sa inyo kanina, kaka-install lang natin ito siguro mga 1 week ago. So hindi pa tayo nagra-ride ng mahaba. Almost dito lang yung biyahe natin, shop, tapos dito sa Ortigas, hatid sundo lang tayo. Napakaikli lang ng biyahe natin, siguro mga 30 minutes papunta, tapos mga 20 minutes pa uwi. So ganun lang yung pinaka biyahe natin, sobrang ikli lang. To be honest din, kung i-compare ko yung upuan dun sa dati, tapos dito sa K&O seat natin, halos wala namang pinagkaiba pagdating sa comfort. Ang nararamdaman ko lang dito, merong stopper yung puwet ko. Ito yung nasa likod na to, meron siyang stopper, medyo bumabangga yung puwet ko. Nagkakaroon ako ng konting parang sandalan, parang additional comfort na din sa likod ko. Unlike dun sa stock, wala siyang sandalan. Sa OBR perspective naman, sabi ng OBR natin, medyo discomfort lang kasi hindi pa sanay. Yung hita niya kasi tumatama dun sa humps, tumatama bahagya. Pero sabi ko sa kanya, masasanay ka rin yan kasi
Kasi mas maganda na mayroon siyang parang stopper kapag nagda-drive ako tapos biglang preno or biglang bagal. Meron siyang stopper, hindi siya dudulas papunta sa akin. Sabi ko yun yung ano nun, yun yung purpose nun, kaya may ganyan yan. Sabi ko sa kanya, bigyan mo lang ng time para masana yung katawan mo, masana yung hita mo na makapag-adjust dun sa humps na yun. Which is napaka-normal na pakiramdam naman kapag talagang nagpapalit tayo ng ibang design. Talagang kailangan natin i-adjust yung mga sarili natin sa mga ganitong klaseng bagay. Kasi syempre, yung dati mong upuan, wala namang ganun, di ba? Tapos ngayon meron na. Ganun talaga yung mangyayari. Kailangan natin mag-adjust. Kaya ako, wala naman ako nakikitang problema dun sa design nung kanyang camelback or dun sa kanyang humps. Hindi ko lang alam dun sa iba na malalaki yung OBR. No offense dun sa mga medyo matataba na OBR. Kasi ganito, yung space ko dito sa unahan medyo mahaba pa. Meron pa akong isang dangkal na space dito papunta sa dulo. Pwede pa akong mag forward, pwede pa akong mag forward na ganito, pwede akong umatras na ganito. So meron pa akong space. Ngayon, ang pinupunto ko dun sa medyo malalaki na OBR or dun sa matataba na OBR, ulitin ko, no offense sa matataba, real talk, syempre malalaki din yung mga hita ng mga yan, malalaki yung bewang ng mga yan. Ngayon, yung space dito sa likod medyo maiksi. Medyo maiksi kung iisipin natin. Kasi syempre sabi ko nga, malaki yung sasakay, malapad, kailangan ng konting space pa, kailangan pa ng konting legroom. Ibig sabihin, ngayon nga yung OBR ko na normal lang yung size ng hita, medyo nababother siya dun sa humps or dun sa camelback kasi tumatama yung hita niya. What more dun sa mga talagang malalaki pa yung hita, matataba yung bewang, tapos malalaki yung ano, malalaki yung space na kinakain ng katawan nila, diba? So yun lang yun. Hindi ko sinasabi na mali yung design ng KNO, pero yun lang yung nakikita ko na problema pagdating dun sa may camelback. Compare kasi dun sa stock, walang nakaharang, pwede mag-adjust yung rider anytime, tapos mabibigyan na ng space yung OBR. Malaki man yan o maliit, pabibigyan ka agad ng space kasi wala namang nakaharang. Unlike dito sa mayroong humps dito sa unlike dito sa may camelback or dito sa may humps ng upuan, naka-ano na siya, naka-fix na siya. Yung harang niya naka-fix na. So yung comfort level sa OBR, especially sa malalaki, masyado nang mababa. Gets nyo? Okay, ulitin ko, open sa matatabang OBR, wala akong problema sa inyo. baka may magalit sa akin. Sinasabi ko lang yung perspective ng isang OBR. Maraming salamat. Huwag kayo magalit sa akin ha. Okay, next naman natin yung pagsara ng upuan. Nung unang kabit ko kasi nito, napansin ko parang malayo dun sa stock na upuan. Syempre lagi natin i-compare yan sa stock na upuan kasi pinalitan natin yung stock natin. Pag binaba mo yung upuan, medyo nakaangat pa siya. Medyo nakaangat pa yung upuan nung bago siya. Tapos kailangan mo rin bigyan siya ng puwersa para mag-lock. Kumbaga didiinan mo siya ng mas madiin para malak natin yung upuan. Ngayon, iba na. Kahit 1 week ko pa lang siyang nagagamit, lumapat na yung lumapat na yung upuan niya. Bale, konting diin ko na lang, nagki-click na kaagad yung lock. Kumakapit na kaagad. Hindi ko na kailangan suntukin, hindi ko na kailangan diinan ng todo. Talagang konting konting push down lang, kapit na kaagad siya. Akala ko kasi magkakaproblema ako dun sa part na yon. Dahil kasi syempre pag pursading upuan palak, nagkakaroon siya ng puwersa pabalik kapag nilock natin. So pag pinindot natin yung switch natin ng upuan, puwersado. Gets nyo? Sa iba kasi, pagka kasi merong laman yung utility box ko pag nagka-camping kami, medyo umaapaw siya, tumatama siya dun sa upuan. Hirap ako isara yung stock na upuan ko. Ang ginagawa ko, ididiin ko ng todo. Ganon din sa ganon din sa pagbubukas. Ididiin ko muna yung upuan, saka ako pipindutin yung switch natin. Kasi ang tigas ng switch,
Ang tigas ng switch natin dito kapag pwersado yung upuan pabalik, ang tigas ng switch niya. Hindi natin siya basta-basta napipindot. So ang ginagawa ko, push down ko muna yung upuan, saka ako pipindutin yung switch para medyo makabuelo. Ganon yung ginagawa ko. Pero ngayon hindi na. After 1 week kong ginagamit yung upuan, after 1 week na sinasakyan ng OBR, lumapat na rin siya. Lumapat na rin kasi yung pala bago lang yung goma, bago lang yung parang waterproofing niya na goma dun sa may ilalim ng upuan. Hindi pa masyadong napipipi, kaya ganun. Pero ngayon okay na. Ito, papakita ko rin naman sa inyo yung itsura nung before tsaka after, para meron kayong idea. Meron din kasi ako mga nakitang upuan ng ADB 160, yung mga pumupunta sa amin sa shop, na ganun yung na ganun yung sitwasyon. Hindi nakalapat. Kailangan pandiinan ng todo para mag-lock lang siya. Which is napaka-annoying yun sa totoo lang kung laging ganun, pupukpukin mo lagi tapos hindi ko makapit yung lock. Nakakainis yun. Kasi minsan pag pinukpok mo baka hindi naman nag-lock, hindi na secure yung utility box natin, di ba? Pero itong KNO okay na para sa akin. Yung foam niya naman, hindi ko kasi masabi na mas comfort yung foam niya dun sa stock. Kasi halos same lang. Halos parehas lang yung lambot, yung kapal, halos parehas lang. Walang pinagkaiba. Hindi ko lang alam sa OBR perspective kung mas malambot yung sa likuran, kasi dito kasi sa riding seat, mas manipis yung foam gawa nung yung plastic nga natin naka-curve siya. Hindi ko masabi na talagang merong malaking improvement pagdating sa lambot ng foam or dun sa comfort level ng foam niya. Pero sa akin okay lang, acceptable. To be honest, wala akong no sugar coating. Okay naman siya, wala siyang problema sa akin. Halos same lang yung pakiramdam. Additional na lang natin dito sa upuan, yung sabitan ng documents natin sa stock, dalawa, di ba? Yung isa sabitan ng tools, tapos yung isa sabitan ng documents. Etong KNO wala nang sabitan ng documents, yung sabitan na lang ng tools ang meron. Tapos yung shape niya dun sa loob, yung hollow niya, yung space para dun sa helmet, saktong sakto pa rin dito sa helmet natin na half face. Yung helmet na ginagamit natin kay OBR, yung Joyride helmet natin na half face, kasyang kasya pa rin, walang pinagbago. Ibig sabihin, kung anong helmet yung nilalagay nyo dati dito sa loob ng utility box, magkakasya pa rin siya. Kaya dun sa mga gustong magpalit kagaya ko na nasira na yung upuan, nasira na yung cover, kung ayaw nyo nang magpatahi ng cover, pwede kayong bumili ng alternative na brand. Maraming brand ng aftermarket na upuan ang ADB 160. Tapos meron ding mga gumagawa ng mga upuan, may mga upholstery na talagang magagaling din magtahi, magagaling magtabas, magagaling magdesign. Marami dyan. Marami tayong makukuhanan. Meron din yung mga nagsaswap. Marami. Basta marami kayong choices. Pero kung gusto nyo tong itry na KNO executive seat, ayan, pwede kayo mag-order sa Shopee. Kung meron kayong mga voucher, meron kayong mga coins, ayan, pwede nyong gamitin yan. Makakamura kayo. Ulitin ko, ang price dito ay nasa 2,135 yung price niya sa Shopee. Tapos nakuha namin siya ng mga nasa 1,756. Ipa-flash ko na lang ulit sa screen yung Shopee natin. Dumating to sa akin siguro after natin order, mga 3 days after saka siya dumating. Tapos upon checking, okay naman lahat. Nakabox yung package, tapos maayos yung package na dumating sa atin. Okay, nandito na tayo sa shop natin sa JR Motorworks. Maya maya mag-open na tayo. Time check natin 8:23 na. Malapit na tayo mag-open. Okay, maraming salamat sa inyo lahat sa panonood dito sa YouTube channel natin, tsaka dito sa Facebook page natin. Subscribe kayo sa channel namin, JR Motorworks. Tapos follow nyo rin kami sa Facebook page namin. Sa mga gusto mag-inquire, mag-PM lang kayo. Gusto magpagawa, gusto magpa-service, tanong lang kayo kung kaya namin yung service na gusto nyo. PM kayo sa amin, sasagutin namin agad kayo. Okay? Maraming salamat. Ito yung honest review natin dito sa KNO executive seat natin for ADB 160. Maraming salamat. Ciao.